Mainit na eksenang naganap sa Senado matapos diretsahang banata ni Senator Marcoleta si Senator Raffy Tulfo. Sa gitna ng isang pagdinig, ibinulgar ni Marcoleta ang umuning pagkakasangkot ni Tulfo sa isang questionabling transaksyon na may kaugnayan sa katiwalian. Agad itong nagdulot ng tensyon at matinding reaksyon mula sa magkabilang kampo. Ayon kay Marcoleta, hawak niya ilang dokumento at patunay na mag-uugnay kay Tulfo sa mga proyektong may irregularidad sa paggamit ng pondo. Binanggit din niya ang umano'y impluwensya ng ilang pribadong negosyante sa mga desisyon ng senador. Hindi naman nagpahuli si Tulfo at maring itinanggi ang mga akusasyon, sabay hamon kay Marcoleta na ilabas ang lahat ng ebidensya sa publiko. Habang patuloy ang palitan ng maanghang na pahayag, nananatiling nakatutok ang publiko at iba't ibang watch group dogs para sa posibleng pagsampa ng mas malalim na imbestigasyon. Ayon sa mga eksperto, ang sigalot na ito ay maaaring magbukas ng mas malawak na usapin ukol sa transparency at integridad sa loob mismo ng Senado. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sila na rin ang contractor, sila na rin ang supplier, at sila na rin ang naglalabi sa budget sa mga proyekto na yan. Nakakahiya, nakakadiri kayo dyan sa House of Representatives. Ano pa ba meron tayo dito? Nako, ito na nga ba sinasabi natin? Ito mga ganitong klaseng litanya, ito yung mga gusto kong pinag-uusapan. Ito, base ho dito kay Representative Egay Arice. Ito si Arice, patawa. Patawa ho itong si Arice. We are barking at the wrong tree. Hindi yung flood control ang pangunahing problema. Yung solid waste management. Boom. Boom. Bakit? Kasi umuulan ng basura. We're barking at the wrong tree daw. Hindi daw ang flood control ang problema. Ang problema ho mga kababayan, yung solid waste management. Ibig sabihin, umuulan ng basura. Nanggagaling sa mga sa mga clouds yung basura. Hindi natin malaman kung paano natin itatapon, ganun ho ba yun? Kasi pagkakaalam ko, tubig yung bumababa. Ngayon yung tubig nag-a-accumulate, sobrang dami. Kahit na anong solid waste management mo, kung napakarami ng tubig, sa ayaw, sa gusto mo, babaha. Tama, mali. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ito kaisipan ni Arice na to na we're barking at the wrong tree. Hindi raw ang problema ang flood control. So kakaumpisa pa lang ng inyong pagdinig diyan sa House of Representatives, meron na kagad kayong ibang sinisisi. Anak ng tokwa. Yaan ba ang sinasabi ni Marcos Jr. na mahiya naman kayo? Paano mahihiyayan, mga walang hiyayan? Ewan ko sa iyo, Arice. Hindi ko alam saan mo ginagaling yung mga banat mo na yan. Eto pa ho, mga kababayan. Kailangan na ho kasi natin pasadahin to. Kasi pagka hindi natin pinasadahan, matatambakan tayo. The House of Representatives on Monday elected an official and chairperson of various committees. Yeda Romualdez, Isabel Zamora, Yeda Romualdez, others get key house post. Ganyan nung kawalang Di ba? Ang mga magkakamag-anak na yan, mga Zamora, Ortega, sila na lang. Kaya ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, magkaroon ng revolusyon sa paraan ng pagboto ng ating mga kababayan. Ika nga dapat revolusyon pagka may halalan na wag nang iboto yung mga walang hiyang politikong kagaya ng mga nababanggit natin na to. Hindi revolusyon na mag-aklas sa pamahalaan, revolusyon sa pagboto. Revolusyon sa pagpili ng mga kandidato. Yun hong atin dito mga kababayan. Ano pa ba meron tayo dito? Heto na nga ba sinasabi ko? Teka, nawala. Ako nagpipray yan. Ako nagpipray na naman. Ayun. Ito na ho mga kababayan. Ito na ho. Erwin Tulfo. Let Sara Duterte face trial to clear her name before 2020. Sira ulo ka ba? Tulfo? Yung tipong, hindi, sige, tatakbo siya sa 2020. Linisin muna niya pangalan niya. Anong lilinisin niya? Wala nga kang jurisdiction. Tatanong ako kung nasa tamang katino. Nasa tamang katinoan ka. Hindi ko sinasabing sira ulo. Tinatanong, sira ulo ka ba? Di ba? Brad, in the first place, wala kayong jurisdiction.
Meron tayo sa February 2026 para maghain ng panibagong impeachment. Pagka okay na lahat ng proseso, sige, pag-usapan natin yan. Pero ngayong mga panahon na to, pahinga ka muna, Brad. Okay? Yun lang naman ang aking mensahe dito kay Erwin Tulfo. Eto, rekta na ho tayo dito. Game! Serve the Mr. Honorable President. Marcos. Yes, thank you very Yeah, much, si Marcos Mr. na, President and Majority Leader. Sasabat lang po ako dahil may ilang paksa na naumpisahan at nabuksan na kinakailangan siguro liwanagin natin. Grabe no. Pag alis ni ni Marcos Jr., nagkasik ng lagim si Martin Romualdez eh. Pinagbantaan niya Korte Suprema eh. Mga justices, di ba? Ano nyo ha, hindi na pagbubanta, binalaan niya o pinaalalahanan, yun ang right term, kayo talaga, oo. Si Martin Romualdez pinaalalahanan niya ang ating mga maestrado sa Korte Suprema na kayo mga impeachable officials. Yan ang tama. Game. Unang-una, The lady may proceed. thank you very much, Senate May President. proceed. Kung papayag ang ating minamahal na senator mula sa Davao at Isabela, ay gusto ko lang mag-manifest at kung gusto ninyo magkomento, medyo nalilito yata tayo sa dalawang magkaibang pondo. Hindi iisa yung mga nabanggit. Yung isa, yung National Rice Program, na talagang malaking-malaki under DA directly. Ito, walang limitasyon at umabot ito ng halos 31 billion noong 2024 dahil magulo nga ang pagka-implement. Binawasan sa 2025, naging 21.7 billion. Di hamak siyang mas malaki sa RCEP. Yung RCEP, napako sa 10 billion at bawas nga ito nung panahon ng COVID. So I just like to make a distinction, having been one of the authors of the RTL amendments. In fact, it is under the National Rice Program where hybrid seeds are actually procured and distributed. Ito yung sinasabi na kung minsan late, tapos yun nga magulo. Tapos, ito, linabanan ko sa RCEP kasi nga may limitasyon doon na inbred lamang. Alam natin sa Isabela, katulad ng Ilocos Norte, ayaw ng ating mga magsasaka ng inbred. Mababa kasi yung ani. Pero naisip na rin namin na maaring maganda rin yung inbred sa non-irrigated areas kasi bawas ito sa mga input. Less abono, less tubig, less lahat. Mababa nga lang ang ani. Kaya ayaw talaga ng nagsasaka. Ayaw talaga na. Ang toko, ito talagang si Amy Marcos manggagamit masyadong mapapil sa buhay. Ang toko. Pero meron ng pambili ng hybrid, ang sabi ng DA, doon sa National Rice Program na di hamak na triple ang laki kesa sa RCEP. Ganon din yung mga made in China na mechanized and small machines na ginagamit. Bawal yung made in China, Filmec ang nasa RCEP. So dito gawa yun. Iba-iba ang mga budget ng DA. Gusto ko lang liwanagin na magkahiwalay yan. Ikalawa, yung tungkol sa NFA, ayaw namin pumayag noon na alam ito ni Senator JV at yung iba pang pangkat at miyembro doon sa komite na ayaw namin ibalik sa NFA yung pag-i-import ng bigas diretso. Kasi sunod-sunod yung scam niyan. Talagang kumikita sila pag imported, nalulugi kapag lokal. Kaya talagang hindi pinayagan yan na mag-import. Ang tanging pinayagan na lamang ay DA. Maari na kailangan buksan na naman ang paksang yan kasi medyo magulo nga at kinakailangan intindihin. Ikatlo, sang-ayon po ako na magkaroon ng isang floor price sa farm gate. Ang akin, para tayong nafi-fixate sa retail price yung SRP, yung suggested retail price sa palengke, sa retailer, yung mahiwagang 20 pesos rice. Pero nakakaligtaan natin sa 20 pesos rice, paano na Mahiwagang 20 pesos. Ba't diyan ka nag-iiyak sa 20 pesos rice? Kapatid mo na sumambit niyan. Punta ka sa Malacanang.
naman yung magsasaka. Tuwa nga Ganda, yung no? consumer sa 20, paano naman yung nagsasaka kung ampunan 15 to 17 pesos, pagkatapos ang benta mo sa 8 pesos, wala pang bumibili. Talagang nag-iiyakan at talagang nakakalungkot. Sa US, kung saan napakayaman na bansa, at pati mga nagsasaka talagang kumikita, lalo na sa mais, meron silang tinatawag na farm bill. Siguro panahon na tayo magkaroon ng farm bill kung saan may floor price ang ating farm gate, pati yung ating mga biyahero, trader, at yung mga nagkukumpuni and consolidator, may floor price din, at wag lamang yung SRP sa retail or sa palengke. At higit sa lahat, nabanggit na rin yung post-harvest, yung multi-purpose drying pavement, lahat ng national highway kung saan tinutuyo yung bigas, yun ay isang solusyon na kung tutuusin, instant solution. Pagkat ang Pilipinas ay isa sa mga bansa kung saan napakataas ng ating post-harvest loss. Nasa 23% na nadudurog, nadudumihan, nahahaluan ng bato, lahat nasa kalsada. Sila ang may-ari ng kalsada natin. Kaya't ang tingin ko, kung maayos natin yung post-harvest na yan, right away, we will have 1/4 additional rice. So, malaking bagay. So, palagay ko talagang kinakailangan ungkatin natin lahat ng problemang yan. At saka yung buong supply chain. May problema talaga yung supply chain mula sa farmer hanggang sa biyahero, which is completely regulated. Kukunin yung mga bigas, minsan bayad, minsan hindi Galing, nababayaran, hanggang sa market vendor. Yung market vendor, mainit Magaling tayo. yan. Yung farmer, mainit tayo. Paano yung middleman? Kailangan yung Magaling buong yan. supply chain. Pati bodega, naging kartel na. Sa Nueva yan. Ecija. Lahat yan, talagang kartel na. So, nais Siya ko ang lang pinakamagaling. ipahiwatig din na ang balita ngayon, yung sinasabi nating smuggler, wala na pong rice smuggler. Legal na kasi. Systemic na. Yeah, Ang I sabi know. nga, one-stop shop na raw ang BOC. Yeah. Kaya nila magdeklara ng shortage, sila na rin ang mag-i-import license, sila na rin ang mag-i-import, sila na rin ang magre-release. Ibig sabihin ba nun, Sen Aimee Marcos, sindikato na ang yung pamahalaan natin, ganun ho bang nais niyong iparating sa inyong pag-i-interpolate na yan dyan sa privilege speech nitong si Rapi Tulfo? Ewan ko kung totoo, pero ang haka-haka matindi. Ang masaklap, mas madami na ngayon. Ang masaklap dito, puro ka parinig. Yun ang pinakamasaklap dyan na Senator Aimee Marcos. Wala na ho kayong ginawa kundi magparinig. Yun ang problema natin dito. Pinakamasaklap dito, alam nyo na, meron ng impormasyon, meron mga kung sino man ang nagchuchuchu sa inyo, pero ano pa rin, parinig pa rin kayo dyan sa Senado. Yan ang dahilan kaya hindi mo makukuha ang respeto ng karamihan sa ating mga kababayan. Yan ang tandaan mo, Aimee. Ang naririnig kong kwento, hindi lamang Isabela, kasi Isabela Day ata tayo mula sa kabagan hanggang sa bigat. Isabela Day today. Pero ang masaklap, dumadami ang naririnig kong mga farmers na sa kalupitan at sa dami ng utang at hindi na kaya bayaran ng utang at wala nang ibebenta pang lupa. Maraming salamat sa pag-ungkat nitong mga paksang napakalupit isipin. Ito na. Yes, thank you. Ito na talaga ang ika nga. Ito pinakamalupit. Senator Rodante Marcoleta. President Your Honor, yeah, you're right. Wala nang smuggler, pero ang tawag na sa kanila ngayon, broker and fixer. Yeah. Yun yung pinaka-proper term. Because wala na nga, Bakit hindi niyo patawag ang Bureau of Custom? Bakit hindi niyo patawag ang NFA? Bakit hindi? Alam niyo naman pala eh. Sa bagay, may pag-asa na. Nandyan na si Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Robin Padilla at lahat ng mga senador na nasa tamang katinuan. tusawa na nga ang pagpapa-import ng bigas. Pero sa ibang products, nandiyan pa rin yung smuggler sa Bureau of Customs, and that really exists and everybody knows about that. Paski na yung bata na pag-alagala dyan sa labas ng gate ng Bureau of Customs, alam nila na rampant ng smuggling sa BOC up to now, even while we speak.
Thank you. Mr. President, Majority next, Floor Leader. Thank you. Mr. President, next to interpolate is the distinguished gentleman from Tarlac and the province of Rizal, no other than Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized for his interjections. You may proceed, sir. Thank you very much, Mr. President. I wonder if our colleague is still able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Ang ano no, ang sarap mapanood nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa Senado. Dito kasi alam naman ng mga kasama natin sa PH update yung nasa House of Representative pa rin siya. Nung nasa House of Representative siya nung huling kongreso, inano ho siya doon yung tipong masyado ho siyang inalipusta. Merong pa tayong pwedeng gamitin na termino kaso parang ang pangit na masyadong pakinggan. Yun, masyado siyang inalipusta. Pinagtatanggal siya sa mga committee membership niya, chairmanship niya, vice chairmanship niya. Pinagtatanggal ho siya. Wala ho siyang boses. Pinipilit niya, sumasali siya kahit hindi na siya kasali, pilit pa rin siya sumasali. Pero dito sa isa na to, wala na ika nga iba na to. Senate na to di ba? Wala nang Joel Chua na magsasabi sa kanya na hindi na kayo membro ng komite. Yan. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? Nako, I don't have that mabigat yan, data, Mr. President, Your Honor. Nako po. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweed, kinuwenta ko po Galing siyang 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 million Sa kwenta ko 1 million at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Senator Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon Dito pa lang sa statistics na ito Sobra po ang ating production kesa
pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo eh. Si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero kako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong... May hugot yun ha, may hugot yun. Kasi tandaan ho natin ha, huwag ho natin kalimutan na ang agricultural na lugar ang Pampanga at Tarlac. Tama naman, meron naman senador na taga Pampanga, yang si Lito Lapid. Bakit hindi siya lapitan itong mga taga Minaling, taga Florida Blanca, taga Tarlac, di ba? Bakit hindi siya lapitan? Bakit kailangan pa maging senador nitong si Rodante Marcoleta para maiparating diyan sa bulwagan na yan yung hinaing ng mga kababayan nating mga magsasaka diyan sa lugar na yan, di ba? Problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Sa Tarlac po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina, medyo nakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinoproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President? That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator... Ito na. Yung umaastang magsasaka na nagtatanim ng pichay. Tagadilig ng mga alagang pechay ni Ate Xiao. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!